Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2116, pagpunta sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Halos kaagad na umalis si Lin Fang at ang iba pa sa lungsod. Ang tanging layunin nila sa pagpunta sa Qingshan City ay iligtas si Mo Chen. Ngayon ay nailigtas na nila si Mo Chen, at nahuli ang ilang tao. Hindi sila maaaring manatili doon. Kumbinsido si Lin Fang na maraming tao ang hindi papabayaan ng madali ang Jing Clan. Kahit na walang ganap na nawasak sa kanila, sila ay magiging walang tao. Iyon ang kabayaran sa pagpapakulong kay Mo Chen. Sa isang bulubunduking lugar, isang nakakatakot na ulap ng demonyo ang tumaas sa hangin, ang lakas ng kalpa ay tumagos sa kalangitan at binomba ang isang tao sa gilid ng bundok. Lahat ay nakatingin sa silweta na iyon. Lin Fang, ang batang iyon, may nakuha ba siya? Ang puso ni Mo Chen ay patuloy na tumitibok. Naramdaman niya na ang lakas ng kalpa ay maaaring pumatay sa kanya, ngunit wala itong nagawa kay Lin Fang. Nakatayo lang siya doon ng may pagmamalaki. Brother, hindi na kailangang magulat. Tumiti si Hao Qinglin. Tumanggo si Mo Chen. Hindi ko akalain na ang ating mga tao ay magiging sobrang hindi kapanipaniwala, at mas nakakagulat na ang lahat ng mga disipulo ay nag-aral sa Champion University at muling nilikha ang Tiantay doon. Siyempre, gusto naming gawing mas malakas ang Tiantay at tumayo sa tuktok sa kontinente ng siyam na ulap. Hao Qinglin na may tahimik na determinasyon. Marahan siyang nagpatuloy. Guro, Emperor Yu at ikaw ang tunay na pinuno ng Tiantay. Dapat kang bumawi at manguna muli, ito ay magiging isang maunlad na panahon para sa Tiantay. Hindi ko kaya. Nakangiting sabi ni Mo Chen at umiling. Matanda na ako ngayon. Lahat kayo ay mas malakas at mas talented kaysa sa akin. Lahat kayo ay nalampasan ako, at lalakas pa sa hinaharap. Maaari mo nang alagaan ang Tiantay. Maglalakbay ako at mag-e-enjoy sa buhay ko kasama Xiao Yu. Ikaw at ang iyong asawa ay maaaring magsaya sa buhay kahit na alagaan mo si Tiantay. Nakangiting sabi ni Tianqi. Tinapik ni Mo Chen ang mga balikat ni Tianqi at sinabing, Little Qi, malaki ka na ngayon. Masyadong mabilis ang oras. Talaga, may mga anak pa si Lin Fang. Brother, kailan ka magkakaroon ng anak? Magkakaroon tayo ng bagong kapwa-disipulo. Sabi ni Rou Exi. Masayang nagkukwentuhan ang lahat. Mabagal na gumagaling si Mo Chen. Nasugatan ang kanyang kaluluwa, at kailangan niya ng magandang soul pellet para makabawi. Nagkalat ang mga ulap ng demonyo. Huminga ng malalim si Lin Fang, na parabang sinisipsip niya ang mga demonyong ilaw ng lupa at langit. Pagkatapos ay nag-flicker ang silweta niya at tumabi siya sa iba. Brother, anong pakiramdam mo? Tumiti si Mo Chen. Magaling na ako. Ang buong katawan ko ay puno ng lakas. Sabi ni Lin Fang. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga buto ay kumaluskos. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay parang mapanganib at sumasabog. Kalmadong sinuntok ni Mo Chen si Lin Fang. At sinaktan ang sariling kamay. Hindi niya magawang ilipat si Lin Fang. Tumiti siya at sinabing, sa iyong pisikal na lakas, kahit na ang isang cultivator ng tuktok ng Huangqi layer ay hindi maaaring magdulot ng banta sa iyo. Brother, tinatawag ng mga tao si Ye Kei na isang emperador na walang kaaway sa parehong antas. Sa totoo lang, si Lin Fang ay isang cultivator na walang kaaway sa parehong antas, isang tunay na kaaway. At ito ay magiging mas totoo kapag naabot niya ang pinakatuktok ng Huangqi layer. Tumisi si Tantay. Hindi niya kilala si Mo Chen, ngunit alam niyang isa siya sa mga founder ng Tiantay, at iginagalang siya. Ang kontinente ng siyam na ulap ay napakalawak. Hindi ko alam kung gaano ito kalaki, at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang cultivator na walang kaaway sa parehong antas. Noon, akala ni Ji Chang ay isa siya, at pagkatapos ay nagsimulang bumangon si Chu Chunqiu. Pagkatapos ay nakilala ko si Wang Jian at Zuo Qing. At pagkatapos ay nakilala ko si Wu Ju at ang 13 Young Beastmasters ng Animal District. Lahat sila ay mas malakas kaysa sa susunod. Walang sino man ang walang kaaway sa parehong antas ng paglilinang sa kontinente ng siyam na ulap. Ang pinakamahalagang bagay ay upang maging mas malakas ay maging mas malakas. Habang lumalampas ka, paunti-unti ang mga kaaway mo. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Kahit na ang talento at antas ng paglilinang ay magkakaugnay, mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mabuti. Tama ka, huminga ni Mo Chen. Lin Fang, nang hindi binanggit ang kontinente ng siyam na ulap, marami ng mga henyo sa Godly Clouds. Ang Qingshan City ay isang maliit na bayan, ngunit marami ng malalakas na cultivator doon. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay may iba pang mga tao tulad ni Ye Kei. Oo, ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay makapangyarihan. Nahuli ko ang tatlo at tinanong ko sila tungkol sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Isa talaga itong misteryosong lugar. Nag-practice sila ng cultivation at study deployment spells doon, marami rin silang misteryosong mundo. Sikat sila sa Godly Clouds, kaya dapat napakalakas nila. Saan tayo pupunta? Sabi ni Mo Chen. Ang kabisera ng lugar ng Godly Clouds ay ang Godly Cloud City, ang lugar kung saan magaganap ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sabi ni Hao Qinglin, kumikislap ang kanyang mga mata. Nakarating na sila sa Godly Clouds at gusto nilang lumahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ito ay magiging isang kahangahangang tanawin. Kahit hindi sila makasali, maaari silang manood at matuto.
Ayon sa mga alamat, mayroong 12 misteryosong bayan sa loob ng Godly Clouds. Lahat sila ay may celestial flight ng mga hagdan na humahantong sa tunay na sentro ng lungsod ng Godly Cloud City, at ang lugar na iyon ay dapat na ang tunay na lokasyon ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Maraming malalakas na cultivator ang papunta doon. Ang pag-akyat sa celestial flight ng hagdan ay hindi magiging madali. Sabi ni Mo Chen. Tumanggo si Yuzin at idinagdag. Ang bawat isa sa 12 bayan ay humahantong sa lugar ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ang malalakas na cultivator ay lilito na parang isang nagtitipon na bagyo. Sinusuportahan ng mga shrine ang kaganapan, at sila lamang ang maaaring magbukas ng mga sipi, naniniwala ako. Ang Godly Cloud City ay isang misteryosong lugar kahit sa mga tao mula sa Godly Clouds, lalo na ang panloob na bahagi ng lungsod kung saan dapat na magaganap ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds. May ilang oras pa bago ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Gayunpaman, ang mga tao ay nasa sabik na tungkol dito. Maraming tao ang nagmamadali sa Godly Clouds mula sa ibang bansa. Oo, may oras pa tayo. Kailangan nating mag-isip. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Ang mga tao ni Tiantai ay hindi makadiretso sa Godly Cloud City. Maaari muna silang mang-alap ng ilang karanasan. Tama ka kuya. Sa tingin ko din. Marahil ay magkakaroon tayo ng ilang mga pagkakataon sa daan. Maaari tayong maglakbay at titingnan natin kung saan natin gustong pumunta. Sagot ni Hao Qinglin na may pagsang-ayon. Tumingin siya kay Lin Fang. Ano sa tingin mo, Lin Fang? Gusto kong pumunta sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sabi ni Lin Fang. Nagulat si Hao Qinglin. Gusto ng lalaking ito na pumunta doon. Gusto ni Lin Fang na gumugol ng ilang araw na gawing mga puppet si Ye Kei at ang iba pa. Sa talento ni Ye Kei, gagawin siyang demon puppet at pagtuturo sa kanya ng Celestial Evolution Holy Scriptures na magpapalakas sa kanya. Ito ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng Holy Jade Princess. Natutunan din niya ang ilang bagay tungkol sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, kaya nagkaroon siya ng ilang mga plano. Mukhang may naplano ka na, nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Sige. Sa sobrang dami naming tao, pwede naman kaming maghiwalay. Muli tayong magkikita at magtitipon sa Godly Cloud City. Yun nga ang iniisip ko. Napakaraming tao, hindi komportable ang paglalakbay ng magkasama. Maaari tayong hatiin sa 4 na grupo. Kuya, gusto mong magpalipas ng oras sa pagpapagaling o gusto mong maglakbay kasama ang iba? Tanong ni Lin Fang kay Mo Chen. Titingnan natin. Maaari akong maglakbay kasama si Xiaoyu, maaari tayong maglakbay at makita ang bansa. Tumiti ng malawak si Mo Chen. Hindi mo kaya. Gagawin kong protektahan ka ng papay mula sa malayo. Sabi ni Lin Fang. Nagkatinginan sina Mo Chen at Jing Xiaoyu, ngumiti at sabay na tumanggo. Sige, magkikita tayo sa Godly Cloud City. Sagot ni Mo Chen. Nakahinga si Lin Fang. Sa malapit na Saint Emperor, walang mangyayari. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga kapwa-alagad, matatalino at malalakas sila. Maaabot din nila ang tuktok ng Wangchi layer sa isang punto. Sa huli, hinati sila sa 5 grupo. Nanatili si Lin Fang sa Tang Yuyu. Sina Mo Chen at Jing Xiaoyu ay nanatiling magkasama. Sina Hao Qinglin at Tian Qi ang ilang tao. Umalis sina Jing Shou at Jian Mang kasama ang iba pa. Sina Rou Exi, Tan Tai, at Yuzin ay naglakbay kasama ang ilang iba pa. Pagkatapos ng ilang araw na magkasama, muli silang naghiwalay. Naglakbay sina Lin Fang at Tang Yuyu, mukhang may kumpiyansa at kalmado. Minsan, naliligo si Lin Fang sa Demon Pond at lumakas ang kanyang katawan ng Deva Mara, ang kanyang pisikal na lakas ay lalong lumalakas. Hindi niya alam kung gaano kitakat ang mga cultivator sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sa Dark Knight region, naroon ang 13 Beastmasters at Saint Tianhan. Alam niya kung gaano sila katatag. Naroon din ang unang master ng Dark Knight region. Si Saint Tianhan ay isang tunay na Saint Emperor, siya ay uunlad ng napakabilis. Sa makatuwid, si Lin Fang ay kailangang maging kasing lakas hanggat maaari sa lalong madaling panahon. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay magiging isang magandang lugar upang maging mas malakas. Matututuhan din niya ang tungkol sa deployment spells doon, posibleng sa pamamagitan ng pag-aaral ng 10,000 deployment walls pattern. Si Lin Fang ay nag-aral ng maliliit at mahusay na deployment spells, ngunit ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay malamang na maraming bagay na ituturo sa kanya. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay matatagpuan sa gitna ng isang bulubundukin. Ito ay malayo sa anumang lungsod, sa gitna ng kawalan. Dahan-daang naglakad si Lin Fang at tumingin sa magagandang tanawin. Siya ay napabuntong hininga. Kahanga-hanga ang lugar ito. Eksaktong nasa gitna ito ng 8 lungsod, na medyo malayo pa. Naroon ang Celestial Deployment Plate. Tumingin si Lin Fang sa isang napakalaking stone plate, na bumubuo sa pasukan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Dumating si Lin Fang sa harap ng Celestial Deployment Plate at ipinatong ang kanyang kamay dito. Pinalibutan ng mga ilaw ang kanyang katawan, at si Lin Fang ay na-teleport palayo. Napangiti si Lin Fang nang muling lumitaw sa isang lugar na may maraming marka sa lupa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, nagkaroon ng dagandong ng kapangyarihan, at naputol ang deployment spell. Bumukas ang Celestial Deployment Plate, at tumawid si Lin Fang sa pinto.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2117, Usta ng magagandang babae. Tumawid si Lin Fang sa pinto at lumitaw sa isang bakanteng espasyo na may magkakaugnay na marka. May deployment spell pattern up niya. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay isang kawili-wiling lugar. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo munang i-activate ang Celestial Deployment Plate, at pagkatapos ay kailangan mong sirain ang 999 na deployment spells. Ito ang tanging paraan para maging isang tunay na miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Pag-iisip ni Lin Fang sa kanyang sarili. Sinabi ito sa kanya ng kanyang mga bilanggo. Ang Celestial Deployment Plate ay upang subukan ang Deployment Spellcaster's Comprehension. Kung wala silang kahit isang pangunahing kakayahan na magsuri ng mga spell ng deployment, hindi sila makakapasok. Pagkatapos ng Celestial Deployment Plate, mayroong 999 na deployment spell sa mga pinto, at lahat ng cultivator ay kailangang gumamit ng deployment spell para masira ang mga ito. Mahirap ito, ngunit isa rin itong magandang pagsubok para sa mga taong walang advanced na kaalaman sa deployment spells, dahil maaari silang magsanay sa mga ito. Iyan ang mga kinakailangan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kung hindi masira ng isang cultivator ang pinto, at kung nabigo silang gawin ito kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, nangangahulugan ito na hindi sila sapat na sanay at maaaring umalis. Siyempre, maraming tao na sumali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay mga malakas na deployment spellcasters. Hindi man lang kinailangan ng maraming tao na gumawa ng malaking pagsisikap para sirain ang pinto. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao na sumali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay sobrang galing. May mga deployment mark sa ilalim ng paa ni Lin Fang. Pagkaraan ng maikling panahon, ang deployment mark ay naging isang tunay na pinto na kanyang binuksan. Tumawid si Lin Fang sa pangalawang pinto. Naging madali para sa kanya, at mabilis siyang umunlad. Pagkatapos ng isang oras, nalampasan na niya ang 600 deployment door. Siya ay napakabilis. Kaya niyang sirain ang mga spell sa isang kisap mata. Gayunpaman, ang mga pinto sa wakas ay naging medyo komplikado. May mga milyon-milyong marka sa harap niya. Naramdaman ni Lin Fang na siya ay nasa isang kalituhan. Kahit na kailangan ko ng ilang oras upang tumawid sa mga pintuan, ang isang ordinaryong tao ay hindi pa makakarating dito. Tiniyak ni Lin Fang sa sarili. Nagpatuloy siya, at pagkaraan ng 4 na oras, nalampasan na niya ang 800 pinto. Sa loob ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, mayroong napakalaking peak, na may 999 na ilaw. Mahigit 800 ang kumikislap ngayon, ibig sabihin ay may nakasira sa mahigit 800 pinto. Nakita ng lahat ng mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang bundok na iyon at ang mga bituing iyon. Maraming tao ang nakatingin dito. Matagal nang may nakapasa sa pagsubok ng mga pintuan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagtataka ako kung may nagbigay ng pansin ng kumikislap ang unang ilaw. 4 na oras na ang nakalipas, napansin kong kumikinang ito 3 oras pagkatapos niyang magsimula. Sabi ng ilang tao sa ministeryo. Ano? 4 na oras para tumawid sa 800 pinto. Yao Qingshan, sigurado ka bang tama ang iyong nakita? Tanong ng isang taong may pagdududa. Oo, 4 na oras para tumawid sa 800 pinto. Kaya niyang basagin ang record. Sigurado akong hindi pa lumitaw ang unang liwanag 5 oras na ang nakalipas. Nang makita ko ang unang liwanag, mayroon lamang 9 na ilaw o kung ano paman, kaya noong una ay wala akong pakialam. Sabi ng iba, lahat ay namangha. Ang cultivator na ito ay napakalakas. Hindi pwedeng magsisinungaling ang mga taong iyon, na patunayang malakas talaga ang lalaking ito. Ang pagtawid sa 8 pinto sa loob ng 4 na oras ay hindi kapanipaniwala, maaaring matapos niya ang pagsusulit sa loob ng wala pang 10 oras. 500 tao lamang sa kasaysayan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ang nakapagtapos nito ng wala pang 10 oras. Haha, isang bagong napakalakas na cultivator ang sasali sa atin. Malakas na sabi ng isang tao. Sa kasaysayan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, napakadalang mangyari ang mga ganitong bagay. Oo, dapat ay napakalakas niya. Ngayon pa lang ay hindi ko na ito natapos ng wala pang 10 oras. Pag-amin ng isang malakas na cultivator. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon sa kanya. Minsan, maaaring mas malakas kaysa sa kanila ang mga taong kakasali lang sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. 830 ilaw. Wala pang 10 oras. Sabi ng isang tao. Napatingin ang lahat sa tuktok at nakasimangot. Gaano kabilis? Kawili-wili. Sabi ng isang malakas na cultivator na lumapag sa tuktok ng tuktok. Isang tao lamang ang maaaring tumayo sa tuktok ng tuktok. Si Chen Mo, napansin niya. May nag-report, nagulat. Go Shankyu, sa tingin mo gaano katagal niya kakailanganin? Tanong ni Chen Mo sa isang taong darating din, mas mabagal kaysa sa pagdating niya. Around 10 hours. Alam na niya ang deployment spells, kaya madali lang sa kanya. Pero sa huli, nagiging komplikado. Siguro kakailanganin niya ng higit sa 10 oras. Siguro sapat na ang 8 oras. Tumaas ang boses ng mga babae, may dumating na 2 tao. Yu Qingsha at Zuluo. Ang taong iyon ay dapat na isang nakakatakot na deployment spellcaster. Marami nang nanonood sa kanya. Bulong-bulungan ng ilan sa mga nanonood sa ibaba.
Ang mga taong iyon ay pawang mga malalakas na cultivator ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Inabot ng 10 oras si Ye Kay para matapos ang pagsusulit. Siya ang naging pinakamahusay na performer sa kamakailang kasaysayan. Bago si Ye Kay, sa mga taong nasa Celestial Remarkable Deployment Ministry, 2 lang ang nakagawa nito. Kung gusto ng lalaking iyon na makatapos ng wala pang 10 oras, hindi ito magiging madali para sa kanya. Sabi ni Zuluo, walang imposible. Maaari siyang maging isang bagong mahuhusay na cultivator. Titingnan natin. Napangiti si Yu Qingxia. Kumbinsido ako na ang taong ito ay kakailanganin lamang ng 8 oras upang matapos ito. Haha, nagsisimula ng mag-away ang dalawang magagandang babae. Sabi ni Chen Mo, masayang nakangiti. Sina Zuluo at Yu Qingxia ay parehong magagandang babae, at mahilig silang magtalo. Pareho silang napakalakas, pareho sa mga tuntunin ng cultivation at deployment spells, mga tunay na henyo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Sabi ni Yu Qingxia ng masama. Pusta tayo. Ano sa tingin mo? Kung tama ka at natapos siya sa loob ng 8 oras, panalo ka, kung hindi, panalo ako. Sabi ni Zuluo. Sige, pero paano natin malalaman kung kailan siya nagsimula? Sagot ni Yu Qingxia. Sabihin nating nagsimula siya 4 hours ago. Kung matalo ka, hahalikan mo si Chen Mo. Malamig na sabi ni Zuluo. Kumislap ang mga mata ni Chen Mo sa mga salitang iyon. Galit na galit ang iba. Alam niya na hinahabol ni Chen Mo si Yu Qingxia, ngunit hindi niya ito gusto. Ang mga mata ni Yu Qingxia ay kumikinang. Napatingin siya sa napakalaking tuktok. Pag natalo ka, hahalikan mo yung lalas. Kahit sino pa siya. Yu Qingxia, maaaring matanda na ito, lalo na kung sobrang galing niya. Maaaring sumali ang mga tao sa Celestial Remarkable Deployment Ministry sa anumang edad. Tanggapin mo at kung nagawa niya talaga, tutulungan kita at papatayin siya. Sinabi ni Chen Mo kay Zuluo sa telepatikong paraan. Ang mga mata ni Zuluo ay kuminang at siya ay humagalpak ng tawa. Si Chen Mo ay may mataas na posisyon sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kung pumatay siya ng isang bagong dating, walang magsasabi ng kahit ano. Siya ay masyadong malakas at napakatalino, ngunit siya ay malupit din. Hindi nakakagulat na kinasusuklaman siya ni Yu Qingxia. Sumasang-ayon ako. Sabi ni Zuluo. Maghintay ka lang, lahat ay nakatingin sa malayo, ang pastahan na ginawa ng dalawang magagandang babae ay nakakaakit ng mas maraming tao. Lahat sila ay nakatingin sa napakalaking tuktok. Masyadong komplikado ang 8 oras. 100 tao lamang ang nakagawa niyan sa buong kasaysayan ng ministeryo. Hindi alam ni Lin Feng na nakuha niya ang atensyon ng napakaraming tao, dahil hindi niya alam na makikita ng mga tao kapag may kumuha ng pagsusulit. Tumawid lang siya ng mga pinto, sunod-sunod na mahinahon. Hindi man lang niya sinubukang magmadali. Ano ang nangyayari? Napakabilis niya. Bulungan ng karamihan. 930 pinto. 6 na oras lang ang lumipas at wala pang 70 pinto ang natitira. Masyado siyang mabilis. Masyadong sobra para sa kanya ang 10 oras. Kahit 8 oras ay sobra na. Isip ng karamihan, nakatingin sa dalawang magagandang babae. Nakatitig din si Chen Mo kay Yu Qingxia. Napakasaya niyang halikan siya. Lumipas ang maraming oras. Ang mga tao ay nakakagulat na nakaramdam ng kaba. Parami ng parami ang mga ilaw na kumikislap ngayon. 980 na pinto. Ang mga tao ay lumunok. Wala pang 6.5 oras ang lumipas, ngunit ang mga huling pinto ay medyo mas mahirap. Kinabahan ng dalawang magagandang babae at nakatingin sa mga ilaw. Pastahan kami sa isang halik, mas mahusay mong gawin ang iyong makakaya. Sabi ni Yu Qingxia na walang pakialam. Si Zuluo ay mukhang galit na galit. Ayaw niyang magtagumpay siya ng ganoon kabilis. Nang tumawid si Lin Feng sa 970 na pinto, pakiramdam ng mga tao ay sisabog na ang kanilang mga puso dahil sa pananabik. Ang taong ito ay isang napakalakas na deployment spellcaster, marahil ay isang great scholar. Huling 2 pinto. Halos 8 oras. Pero kung nagmamadali siya, hindi dapat problema. Sa lalong madaling panahon, malalaman natin kung sino ang mananalo sa taya. 998, ang huling pinto. Tumibok ang puso ng mga tao. Mga huling minuto. Walang pakialam na sabi ni Zuluo. Tumanggo si Yu Qingxia. Walang problema. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Sino ang mananalo? Sino ang hindi pangkaraniwang tao na ito? Ito ay kumikislap. Ipinahayag ni Zuluo. Galit na galit si Chen Mo. Wala pang 8 oras. Tumiti si Yu Qingxia nang walang pakialam at sinabi. Natalo ka, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2118, Kapangyarihan. Alam ni Zuluo na natalo siya, at mukhang galit na galit. Napatingin siya sa napakalaking tuktok nang bumukas ang pinto. Nakatingin sa pinto. Sino ang sasali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry? Sino ang nakapasa sa pagsusulit na may merito? Gusto ng lahat na makita siya. Wala ni isa sa kanila ang makagagawa ng kanyang ginawa. Para sa mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang kanilang oras ay mahalaga, at ang 8 oras ay isang hindi kapani-paniwalang oras. Sa wakas, dahan-daang bumukas ang pinto, at may lumitaw. Nakasuot siya ng puting damit, at mukhang gwapo at malinis.
Hindi masyadong sinubukan ni Lin Feng na itago ang kanyang mukha. Kahit na ang labanan sa Qingshan City ay nakakuha ng atensyon ng ilang tao ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, kahit na hindi siya masyadong nagbalat kayo, malamang na hindi siya makikilala ng mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hindi nila maaaring bigyang pansin ang alagad ng ibang tao. Gayunpaman, nang lumabas si Lin Feng, natigilan siya nang makitang napakaraming tao ang nakatingin sa kanya. Para siyang hayop sa hole sa zoo. Ang daming tao. Nakita ni Lin Feng na naiinis siya, bakit ang daming tao? Ang gwapo. Ikaw ay mapalad. Tumingin si Yu Qingsha kay Zuluo at humajijek. Ang swerte mo, napakagwapong batang lalaki, ang paghalik sa kanya ay magiging isang kasiyahan. Tanungin mo siya kung tatanggapin niya muna. Malamig na sabi ni Zuluo. Tumiti si Yu Qingsha at sumagot. Huwag kang tutol sa iyong pangako. Sinong nagsabing nangako ako? Sagot ni Zuluo. Lumapit si Chen Mo, tinitigan si Lin Feng at walang pakialam na nagtanong. Gusto kang halikan ni Miss Zuluo, gusto mo bang tanggapin o hindi? Nang marinig iyon ni Lin Feng, nagulat siya. Nagpustahan ba sila sa kanyang resulta? Ano ang nangyayari? Sagot ni Lin Feng na may parehong pagwawalang bahala. Wala pang 8 oras ang inabot mo para matapos ang 999 na deployment doors test. Sa kasaysayan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, kakaunti ang mga tao na nagawang gawin iyon. Sa makatuwid, kami ni Zuluo ay tumaya sa iyong resulta. Wala pang 8 oras, kinailangan kang halikan ni Zuluo, higit sa 8 oras, kailangan kong halikan ang taong kinaiinisan ko. Sabi ni Yu Qingsha, ngumiti ng manipis. Mukhang natuwa si Lin Feng at sinabi kay Yu Qingsha. Nakikita ko. Kaya hindi ka natakot sa pagkuha ng panganib na iyon. Nanalo ako, tama. Napangiti si Yu Qingsha. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng. Ang mga taong iyon ay medyo kakaiba. May tinanong ako sa iyo. Malamig na sabi ni Chen Mo kay Lin Feng, pinakawalan si Chi para palibutan siya. Kumunat ang ni Lin Feng. Ang mga taong ito ay tumaya sa kanya, at siya ay halos maswerte, isang magandang babae ang kailangang humalik sa kanya, ngunit ang pinakamagandang laro ay ang tumanggi. Naglakad siya pasulong at hindi tumingin kay Chen Mo. Hindi siya pumunta sa Celestial Remarkable Deployment Ministry para gumawa ng mga katangahang bagay. Gayunpaman, ngayon, mahirap tumakas mula sa sitwasyon. Tumingin sa kanya si Chen Mo at ngumiti ng malamig. Gumalaw siya at isang nakamamatay na lakas ang lumipat patungo kay Lin Feng. Kaya pumayag ka ng patago. Zuluo, hindi mo man lang mahalikan ng isang tao, nakakadismaya ka. Sabi ni Yu Qingsha nang makita niya iyon. Naramdaman ni Lin Feng ang isang maitim na braso na gumagalaw patungo sa kanya, ang mga paputok at malamig na ilaw ay lumitaw sa kanyang mga mata. Bigla siyang tumalikod at sumuntok ng paputok, naging vortex si Chi. Nakakatakot ang pisikal na lakas ni Lin Feng. Kahit na ang mga Great Emperor ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Ang kanyang mga suntok ay maaaring pumatay sa mga Great Emperor. Ang nakakatakot na suntok ay lumipat patungo sa pag-atake ni Chen Mo at bumangga dito, kumalat ang mga kaluskos sa hangin. Sinalakay ng mga madilim na ilaw ang braso ni Lin Feng, ngunit winagaway niya ang kanyang braso at agad na nawala ang kinakaing lakas. Napaungol si Chen Mo sa sakit. Mabilis siyang umatras, ngunit sobrang sakit ng kanyang mga buto. Nakalaylay na ngayon ang braso niya. Anong malakas na lakas? Nagbulang-bulungan ang karamihan nang makita nila iyon, na nakatingin kay Lin Feng. Ang taong ito ay isang hindi kapanipaniwalang deployment spellcaster, ngunit siya ay napakalakas at bata pa. Kahit hindi mahina si Chen Mo, nakakatakot ang pag-ataking iyon. Nakakagulat na durog ang braso ng lalaking iyon. Gaano kalakas? Ano iyon? Mahinahong sabi ni Lin Feng, na parabang nakaramdam siya ng patak ng ulan. Lahat ay natigilan habang siya ay patuloy na naglalakad papunta kay Zuluo. Sumimangot si Zuluo at tinitigan si Lin Feng. Pinili niyang gawin iyon, o tinanong mo siya? Mahinahong tanong ni Lin Feng. Nang marinig iyon ni Zuluo, bigla siyang nakaramdam ng pressure. Napakalakas ng binatang ito, nakita niya ang suntok nito. Tinanong ko siya, ano ang gusto mong gawin tungkol dito? Hindi kinaya ni Zuluo ang pressure. Kaharap niya ang makapangyarihang lalaking ito, kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay. Si Zuluo ay mukhang namangha at mabilis na umatras. Gayunpaman, sinundan siya ni Lin Feng ng kasing bilis ng kidlat. Pinunit niya ang kapangyarihang nasa harapan niya. Itinaas ni Zuluo ang kanyang mga braso upang pigilan siya, ngunit ang likas na katangian ng sumasabog na salpukan ng kanilang mga aura ay nagpakita na ang kanyang depensa ay nalulula. Nadurog ang braso niya. Naninigas ang mga mukha ng mga tao. Baliw ang lalaking ito. Kakasali pa lang niya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, sisirain ba niya sina Chen Mo at Zuluo? Walang makakapigil sa mga suntok ni Lin Feng. Itinaas niya ang isa niyang kamay at sinampal ang mukha niya. Nang wala ang buong lakas niya, at kahit noon pa ay pinaikot siya. Tumalsik pa ang dugo sa bibig niya. Nanatiling tahimik ang lahat. Baliw ang lalaking ito. Si Zuluo ay sinampal ng lalaking ito. Anong kahiyan? Si Yu Qingsha ay namangha din. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas at agresibo ang lalaking ito. Tinitigan siya ni Lin Feng at mahinang nagsabi. Pusta ka sa akin, natalo ka at sinubukan mo akong kalabanan.
Hindi na sana kita hahalikan kahit kailan. Ikaw ay mura at madumi. Dahan-daang tumalikod si Lin Fang at naglakad patungo kay Yu Qingsha, nakangiti sa kanya. Nagulat si Yu Qingsha, gusto ba niyang makipag-away sa kanya? Pinagmamasdan siya ng mga tao. Tumiti ng manipis si Lin Fang at sinabi, dahil tumaya ka sa kanya at nagsinungaling siya sa iyo, maaari kang sumama. Lumapit ito sa kanya at ngumiti. Ang paghalik sa isang kagandahan ay isang kasiyahan. Nagulat si Yu Qingsha, ngunit ngumiti siya at sinabi, dahil ayaw mong halikan si Zuluo, hindi mo rin magugustuhan ang halik ko. Mali, gusto kita. Sabi ni Lin Fang, binigyan siya ng nakakaalam ng ngiti. Nagsimulang tumibok ang puso ni Yu Qingsha. Kung tumanggi ba siya, susuntukan at sasampalin din ba siya nito? Hindi lang pinahiya ng lalaking iyon si Zuluo, ngunit ngayon ay gusto na rin niyang halikan si Yu Qingsha. Ang karamihan ay hindi nakaimik. Tumingin si Yu Qingsha sa ngiti ni Lin Fang at humajijel. Dahil sa ganoong paraan, hahalikan kita. Pagkatapos, naglakad siya pasulong at inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Lin Fang, naghalikan sila sa banayad at malambot na paraan. Mukhang passionate pa ito. Marami sa mga lalaking nanunood ay natulala, naiinggit, at nagsiselos. Pagkatapos maghalikan, tumalikod si Yu Qingsha at umalis, nakangiting sinabi niya. Tatandaan ko ang halik na iyon. Pinanood siya ni Lin Fang ng mahinahon. Mayroong 81 gusali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, napakalawak nito. Tumayo si Lin Fang. Malakas ang lalaking iyon, gayunpaman, hindi siya pababayaan ng mga tao dito. Pinahiya niya sina Chen Mo at Zuluo. Bulong ng ilang tao. At si Yu Qingsha, pinilit niya itong halikan. Marami na siyang na-offend na tao, mapangahas siya. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol kay Lin Fang. Walang pakialam si Lin Fang. Nandoon na siya, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, iniisip kung ilang henyo ang nanggaling sa lugar na ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2119, 10,000 Deployment Walls Pattern. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang habang nakatingin sa malayo. Naisip niya sa kanyang sarili, ang 10,000 Deployment Walls Pattern ay isa sa mga kayamanan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, at dalawa lang ang paraan para makapasok. Ang jurisdiction ng siyam na sekta ng ministeryo at maging isang direktang disipulo, ang pangalawa ay ang makaligtas sa isang 10,000 Killings Great Deployment Spell at pagkatapos ay maaari mo itong ipasok kagad. Iyon ang mga patakaran ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Upang makita ang kayamanan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, walang mabilis at madaling solusyon. Ang isang cultivator ay kailangang maging isang malakas na deployment spellcaster upang makakuha ng tama. Kung sila ay sapat na malakas, maaari nilang ipasa ang 979 na mga pinto na hamon at sumali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ngunit ang pag-access sa iba pang mapagkukunan ay hindi ganoon kadali. Ang 10,000 Deployment Walls Pattern ay isa sa mga kayamanan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Upang ma-access ito, ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay kailangang kilalanin ang lakas ng isang disipulo, o ang disipulo ay kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sinabi ni Ye kay Lin Fang na ang 10,000 Killings Great Deployment Spell ay naglalaman ng 10,000 deployment spell, lahat sila ay nakamamatay. Anuman ang antas ng paglilinang ng cultivator, ang pagpasa sa pagsusulit na iyon ay napakahirap, lalo na kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas mahirap ang hamon ng 10,000 Killings Great Deployment Spell. Sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, bihira ang mga taong nakapasa sa hamon na iyon. Dumating si Lin Fang sa isang malawak na lugar. Dahan-dahan siyang bumangon sa himpapawid at sinuntok ang langit, lumilitaw ang mga marka ng kamay. Patuloy siyang umangat sa hangin. Sa wakas, yumanig ang langit at napuno ng mga gintong ilaw ang langit, na para bang may nabuksang pinto. Sa loob ng 81 gusali ng ministeryo, maraming tao ang tumingin sa langit at nakasimangot. May gustong tumanggap ng 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge. Ang 10,000 Killings Great Deployment Spell ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay isang pagsasanib ng 10,000 nakamamatay na deployment spell, matagal na panahon na ang sinumang nakapasa sa pagsubok. Ang mga tao ay umangat sa hangin at pinalibutan si Lin Fang, nakatitig sa kanya. Naroon din si Yu Qingsha, at nang makita niya siya, natulala siya. Gusto ng taong ito na umupo sa 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge. Hindi nakakagulat na napakalakas ng kanyang deployment spells. Nakakakilabot na lalaki. Kakasali pa lang niya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at gusto na niyang umupo sa pagsusulit na iyon. Pumasok si Lin Fang sa bakanteng espasyo at pinalibutan siya ng mga ilaw. Ang mga ginintoang ilaw ay naging ulap at naging isang nakamamatay na lakas. Gaano kakilakilabot? Sinundan ni Lin Fang ang nakamamatay na ginintoang daan patungo sa bakanteng espasyo at mabilis na nawala. Ang 10,000 Killings Great Deployment Spell ay nagsara ng sarili pagkatapos niyang pumasok. Pagkaraan ng maikling panahon, mas maraming silweta ang natipon. Siya yun. Kakapasa lang niya sa 979 na pinto na pagsusulit sa wala pang 8 oras, nabali niya ang isa sa mga braso ni Chen Mo, sinampal ang mukha ni Zuluo, at ngayon ay gusto niyang umupo sa 10,000 Killings Great Deployment Spell Test. Gaano kalakas? Pinahiya pa niya si Zuluo.
Si Chenmo at Zuluo ay mga miyembro ng siyam na pangunahing gusali ng ministry. Hindi nila siya bibitawan. Akala ng maraming tao. Sina Chenmo at Zuluo ay kapwa-disipulo, miyembro ng isa sa siyam na pangunahing gusali ng ministeryo. Mayroong maraming malalakas na cultivator doon, at ang pinakamalakas ay napakalakas. Malamang natutulungan nila sina Zuluo at Chenmo na makitungo kay Linfang. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Linfang. Nasa deployment light siya at milyon-milyong ilaw ang nakapaligid sa kanya. Pinalibutan siya ng nakakatakot na nakamamatay na chi, nakakamatay na deployment spell. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang milyon-milyong arrow na gumagalaw patungo sa kanya. Ang mga arrow na iyon ay madaling magdulot ng banta sa isang mataas na antas ng emperador. Gayunpaman, medyo kalmado si Linfang habang naglalakad siya pasulong ng hindi nagmamadali. Ang mga arrow ay bumagsak sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong solid at lumalaban. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad. Pagkatapos ng mga arrow, nagsimula ang ulan ng mga bolang apoy. Nakakapaso sila. Sa paligid ng katawan ni Linfang, lumitaw ang isang armor na gawa sa demonyo at earth cosmic energies. Isang nakakatakot na lakas ang gumalaw patungo sa kanya, ang mga gintong deployment na ilaw sa anyo ng isang espada. Sinuntok ito ni Linfang at winasak. Gayunpaman, habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, isang punyal na gawa sa mga ilaw ang bumaba mula sa langit patungo sa kanya. Kalmado rin itong sinuntok ni Linfang, at agad itong sinira. Mabagal na naglalakad si Linfang. Wala sa mga pag-atake ang nagdulot ng banta sa kanya. Gayunpaman, lalo siyang naiintriga habang lumilipas ang panahon. Napaka-misteryoso. Sa bawat oras na gumawa siya ng isang hakbang, isang nakamamatay na pag-atake ang naghihintay sa kanya. Ang mga nakamamatay na deployment spell ay lahat ng uri ng mga kakaibang bagay. Walang pattern sa kanila. Ang lahat ng ito ay ang 10,000 Killings Great Deployment Spell. Ang malakas na cultivator na nagsumite nito ay malamang na isang Great Deployment Master. Malamang na nakapagbigay siya ng napakalakas na deployment spell sa isang kisap mata. Kahit na si Linfang ay partikular na nakaka-relax at hindi nakakaramdam ng anumang pressure, ito ay dahil ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa lakas ng tuktok ng Huang Chi Layer. Ang mga ordinaryong cultivator sa tuktok ng Huang Chi Layer ay walang magawa laban sa kanya. Kung hindi, kung may pumasok na ordinaryong emperador, halos agad silang namatay, lalo na sa mga pag-ataking nagbura ng langit at tumakip sa lupa, imposibleng maiwasan ang mga ito. Siyempre, may isa pang posibilidad. Kung ang deployment spell ng isang cultivator ay napakalakas, magagamit nila ang mga ito para labanan ang 10,000 Killings Great Deployment Spell. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad at napansin ang ilang kahangahangang deployment mark na bumaril patungo sa kanya. Ang mga deployment spell ay sunod-sunod na nahulog mula sa langit. Gayunpaman, hindi huminto si Linfang. Ang mga deployment spell na iyon ay hindi makapagpahinto kay Linfang kahit isang segundo. Isa lang siyang pasahero doon. Sa kanyang likuran ay may 80 sinaunang espada. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang pumuno sa paligid niya. Nang magkaroon ng impresyon si Linfang na maaaring banta ng pag-atake ang kanyang pisikal na katawan, ginamit niya ang mga ito. Kung alam ng mga miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry na siya ay naglalakad sa ganoong kalmadong paraan, sila ay mamangha at hindi makapagsalita. Sa milyon-milyong taon, isang taong tulad niya ang lumitaw, tiyak dahil sa kanyang pisikal na lakas. Karamihan sa mga deployment spell ay hindi makakaapekto sa kanya. Hindi na niya kailangan pang harangin ang mga ito. Sa makatuwid, hindi sinayang ni Linfang ang kanyang enerhiya. Inisip ng mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na ang 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge ay napakahirap, ngunit madali itong natapos ni Linfang. Nang matapos siya, nagpakita siya sa isang tirahan sa bundok, ang silid ay kalmado at madilim. May 10 sipi doon. Siyam sa kanila ang humantong sa siyam na pangunahing gusali ng ministeryo. Ginamit ni Linfang ang ika-10, ang isa na humahantong sa 10,000 Deployment Walls Pattern. Isang pader ang lumitaw sa harap niya, ang 10,000 Deployment Walls Pattern. Mukhang buhay ang pader na iyon. Naglalaman ito ng walang katapusang dami ng deployment spells. Ang bawat marka ay mahiwaga at naiiba ang pag-unlad. Isa sa mga kayamanan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang 10,000 Deployment Walls Pattern. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Isang imprint ang lumitaw sa ikatlong mata ni Linfang, lumitaw ang salitang Earth. 9 Supreme Ministries, Earth Ministry Imprint. Ang mga tagalabas, kahit na pumasa sila sa 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge, ay maaari lamang manood ng pader na iyon, ngunit ang mga disipulo lamang ng siyam na pinakamataas na ministries ang maaaring gumamit ng imprint na iyon upang makapasok sa dingding. Sa makatuwid, ginamit ni Linfang ang imprint na iyon para makapasok sa dingding, at hayaan itong palibutan siya. Isa itong bakanteng espasyo sa loob ng dingding. Sa kanyang harapan, isang matandang lalaki ang nag-uukit ng mga deployment mark. Nagbabago ang kanyang deployment spell. Ang isa sa kanila ay naging Firebird, kumikilos ng kasing bilis ng kidlat. Mas mabagal ang takbo ng sumunod, lumitaw ang isang magaling na rock at lumipad din palayo, na sinabayan pa ng mga sipol. Mukhang hindi totoo o peke. Gaano kalakas ang kanyang mga spell sa pag-deploy ng mga hayop husay.
Ang matandang iyon ay isang hindi kapani-paniwalang dakilang iskolar, naisip ni Lin Fang. Naka-cross-legged siya doon at pinag-aralan ang galaw ng matanda. Nakalimutan niya ang lahat ng bagay sa mundo, nakatuon lamang sa mata. Habang pinag-aaralan ni Lin Fang ang mga galaw ng matanda, hindi niya nakalimutang ilapat ang Celestial Evolution Holy Scriptures sa deployment spells. Kailangan niyang unawain at iakma ang mga bagay sa sarili niyang kalagayan. Hindi siya maaaring matuto ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng puso nang hindi iniisip ang tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa, kasama na sa mga tuntunin ng deployment spells. Ang mahusay na deployment spells ay patuloy na nagbabago. Sa lakas ng pag-iisip, napagtanto ni Lin Fang na naiintindihan niya ang ilang bagay na hindi pa niya naiintindihan noon. Naunawaan na niya ngayon ang lakas ng deployment spell sa ibang paraan. Ito ay isang bagong teritoryo. 7 araw doon si Lin Fang bago umalis. Pumunta siya sa isa pang bakanteng espasyo, may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki doon na nagukit ng mga deployment marks. Ang kanyang mga deployment mark ay mga armas, mapanira at nakamamatay. Ang kanyang kamay ay nagmistulang isang espada at patuloy niyang pinag-condense ang mga deployment sword na gawa sa cosmic energies. Kasabay nito, lumikha siya ng mga armas gamit ang mga deployment spells. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pag-aaral. Lahat ng uri ng cosmic energies na ginagamit para magukit ng iba't ibang deployment mark. Nagtagal si Lin Fang doon. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kanya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Nahulaan ng ilang tao na namatay siya noong 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge dahil maraming tao ang pumunta sa 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge place at hindi nakita si Lin Fang. Hindi pa rin siya lumalabas pagkatapos ng maraming araw, napakaraming tao ang nahulaan na doon siya namatay. Walang makakaisip na ninakaw niya ang mga alaala ni Ye, nakapasa sa 10,000 Killings Great Deployment Spell Challenge, at ngayon ay nag-aaral ng deployment spell doon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2120, pagsubok sa deployment spells. Ang 10,000 deployment walls pattern ay mayroong 10,000 deployment spell, lahat ay iba sa 3,000 mahusay na deployment spell na nakuha ni Lin Fang matagal na ang nakalipas. Parang ibang teritoryo. Nakatuon si Lin Fang sa mga deployment spells noong mga araw na iyon. Si Lin Fang ay nakaupo na naka-cross-leg. Walang malakas na cultivator sa kanyang harapan, siya isa. Pinag-aaralan niya ang binagong bersyon ng 10,000 deployment walls pattern. Ang 10,000 deployment walls pattern ay mayroong 10,000 deployment spell, mayroong lahat ng uri ng deployment spells. Mahigit 40 araw na ako dito, hindi ko kayang pag-aralan lahat. Kung kinokontrol ko ang 10,000 deployment walls pattern, mas maganda ito. Isip ni Lin Fang na may paningin. Sa kasamaang palad, ang 10,000 deployment walls pattern ay isa sa mga kayamanan ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, at sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya maintindihan ang mga ito. Gusto ni Lin Fang na mag-aral pa, ngunit kailangan niyang pumunta sa Godly Cloud City. Kahit na may oras pa bago ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, medyo malayo ito. Hindi rin niya alam kung ano ang mangyayari sa daan. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Mas gusto niyang maging maaga at magkaroon ng sapat na oras para makapaghanda. Kaya naman huminto siya sa pag-aaral. Marami na siyang natutunan. Naintindihan na niya ang dalawang uri ng deployment spells. Umaasa siyang mapapasama niya ang mga ito para mas lumakas pa ang kanyang deployment spells. Si Lin Fang ay gumugol ng maraming araw sa 10,000 Killings Great Deployment Spell at hindi pa lumalabas. Hindi siya nakita ng mga tao mula sa 9 na pinakamataas na ministries. Ang isang potensyal na sikat na disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay nawala ng walang bakas, iniisip ng lahat na ito ay isang awa. May lumabas sa 10,000 deployment walls pattern. Nang makita niyang walang tao, umalis siya, sumabay sa hangin. Binuksan niya ang pinto at umalis. Sa gitnang bahagi ng 81 normal na ministries, isang silweta ang nahulog mula sa langit. Kumunat ang noo ng mga tao, lalo na nang makitang nagzizipper ang tao. Sino ang taong iyon? May lumingon at nakita si Lin Fang na mabilis na umalis. Tara na at tingnan natin. Sabi ng may humahabol sa kanya. Nakulong si Ye sa maliit na mundo ni Lin Fang, marami siyang natutunan sa kanya at nakakapaglakbay ng malaya sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Gumalaw siya sa bilis na nakakalabo ng mata ng walang tigil. Makalipas ang maikling panahon, nakarating siya sa isang lugar na may misteryosong deployment area. Ito ay napakalawak na may maraming mga deployment stone. Ito ay isang sikat na lugar para sa ministries na nag-practice ng deployment spells doon. Mayroong mahigit 100 deployment spell testing na lugar doon. Maraming tao ang sumusubok ng iba't ibang deployment spell. Maraming mga tao mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ang madalas pumunta doon upang magsanay. Ang pinakamalakas na deployment spellcasters ay bihirang dumating doon, dahil ang ibang mga disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay hindi maglalakas loob na pumunta kung ang pinakamalakas ay naroon, dahil ang kanilang mga deployment spell ay masyadong malakas. Pagkarating ni Lin Fang, maraming marka ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, naglabas siya ng unos ng cosmic energies. Si Lin Fang ay may kalamangan sa maraming tao sa mga tuntunin ng deployment spells dahil kinokontrol niya ang maraming cosmic energy.
Sa isang kisap mata, 12 ng mga cosmic energies ang umuugong sa kanya at mabilis na nabuo. Napuno ng ilusyon ng hangin, ito ay gawa sa walang laman na lakas ng espasyo na naging gintong ilusyon ni Linfang. Sila ay dimly discernible at panakasisilaw sa parehong oras. Napansin niyon ng maraming tao. Golden cosmic energy na nagiging illusion deployment spells. Sumimangot ang mga naruroon, natulala sila, sa ang Supreme Ministry galing ang lalaking ito. Sa illusion deployment spell, pinutol ni Linfang, at kumalat ang musika sa hangin, naging sword halberd at nawala sa isang bakanteng espasyo. Sumisipol na hangin. Muling ginalaw ni Linfang ang kanyang kamay. Dumagundong ang hangin na may kasamang kulog. Maraming mga marka sa himpapawid, habang ang bagyo ay namumuo. Gayunpaman, inatake ni Linfang ang bakanteng espasyo, at ang bagyo ay naging hindi nakikita at hindi nakikita. Ang mga deployment spell ay maaaring mga hulugan ng anuman. Naiintindihan ko lang ang mga pangunahing kaalaman. Ang tinatawag na Great Deployment Masters ay dapat kasing lakas ng mga Saint Emperor, naisip ni Linfang. Hindi niya ipinagmamalaki na siya ay nasa 10,000 deployment walls pattern, ngayon lang niya nalaman na hindi sapat ang kanyang nalalaman. Napagtanto niya na napakababa ng kanyang kaalaman sa spell sa deployment. Patuloy na ginagalaw ni Linfang ang kanyang mga kamay. Ang mga marka ng deployment ay patuloy na magkakaugnay. Sa site ng deployment spell testing, maraming tao ang nakapansin sa kanya at nakarinig ng mga tunog na ibinubuga ng kanyang mga pag-atake. May ilang nakasimangot at matalimang tingin sa kanya. Sino ang deployment spellcaster na iyon? Tanong ng isang tao, nakatingin kay Linfang. Hindi ko alam. Nakakagulat, iniistorbo niya ang lahat. Interesting. Tara, tingnan natin kung paano siya haharapin ng mga tao. Nasa sabik na naisip ng ilang tao, at lumipad patungo kay Linfang. Mag-ingat ka, ang lalaking iyon ay nangangahas na humadlang sa lahat, dapat ay napakalakas niya. Siya condenses cosmic energies upang lumikha ng kanyang deployment spells, hindi namin makita sa loob. Siya ay isang napakahusay na deployment spellcaster. Oo, manatili tayong magkasama at tingnan. Sumang-ayon ang tatlong tao, na pumasok sa spell ng deployment. Nandito ka ba? Matapos makapasok sa gintong bakanteng espasyo, hindi na nila makita ang isa't isa. Bakit ang layo mo? Sagot ng isa sa kanila ng sandaling iyon. O hindi. Bulong ng pangatlo sa sandaling iyon. Ilang malakas na puwersa ang pumuno sa hangin, ang mga tunog ay masakit na tumatagos sa kanilang mga tainga. Nagkakaroon sila ng auditory hallucinations. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Hinatak ng taong iyon ang mahabang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at nagliwanag ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid sa mga bakanteng space deployment marks. Mayroong isang malaking bilang ng mga marka ng pag-deploy. Siya condense ng lakas ng lupa at langit upang gumanti. Kung nakikita niya ang mga marka, maaari niyang sirain ang deployment spell. Gayunpaman, nang makita niya ang mga marka ng pag-deploy, naramdaman niya na siya ay paralisado. Anong uri ng mga marka ng pag-deploy ang mga iyon? Patuloy silang nagbabago. Ilang segundo lang niya nakita ang mga ito bago sila nagbago. Napakalakas ng nakamamatay na hangin. Namutla ang mukha ng lalaki. Siya ay itinapon palayo ng dumadagandong na kulog habang tinatamaan siya nito. Ang mga marka sa lupa ay patuloy na magkakaugnay, at naging mga dingding. Nawala ko. Tumigil ka, sabi ng isang boses sa isip ni Linfang. Ang tatlong cultivator ay pinatalsik mula sa deployment spell at bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga damit ay napunit, ang kanilang mga katawan ay puno ng mga sugat na dumudugo. Anong pakiramdam mo? Nagkatinginan ng mga cultivator. Nagulat silang lahat. Napakalakas ng deployment spell. Anong delikado? Sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, humigit kumulang 30 tao lang ang makakapagbigay ng mga nakakatakot na deployment spell. Sa tingin ko hindi hihigit sa 20, sa totoo lang. Hindi ko man lang naintindihan ang mga deployment mark na iyon. Napakaraming kulay at pattern. Sino ang deployment spellcaster? Hindi ko alam. Hindi ko nakita ng malinaw. Maraming tao ang nagsimulang pagtawanan, hindi sila naniwala. Agad silang pumasok sa deployment spell at napakabilis, napagtanto nilang tama ang 3 taong iyon. Sila ay dininihagis ng nakakahiya paalis sa spell. Sa katunayan, ang taong ito ay isang napakalakas na deployment spellcaster. Parami ng parami ang sumubok, at sa huli, lahat sila ay pinilit na lumabas. Nakuha nito ang atensyon ng maraming tao. Si Linfang ay mahinahong nag-aaral ng mga deployment spells at binago ang mga ito ayon sa kanyang mga pangangailangan. Ang mga deployment spell ay kumakatawan sa malawak na kaalaman at malalim na iskolar. Kailangan lang niyang mag-isip ng isang bagay at magagawa niya ito, walang imposible. Sa makatuwid, ganap na nagbago si Linfang. Hindi na siya mahigpit na sumunod sa mga formalidad. Ginawa niyang patuloy na nagbabago ang mga spells ng deployment. Naramdaman niya ang pag-evolve niya sa landas ng deployment spells. Pagkatapos nito, balak niyang umalis sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Napag-aralan niya ang 10,000 deployment walls pattern, at talagang nakatulong ito. 3 araw pa ang lumipas, at sa loob ng 3 araw na iyon, walang nang-ahas na atakehin ang deployment spell na iyon. Patuloy itong binago ni Linfang. Nandito rin sina Chenmo at Zuluo. May nakakita ng 2 tao na dumating, sina Chenmo at Zuluo mula sa Lee Ministry. Pareho silang napakalakas.
Gayunpaman, hindi sila nakialam. Nanatili lang sila sa malayo at nagmamasid. Si Eximo ito. May sumimangot nang makita ang taong iyon. Si Eximo ay personal na dumating. Ang kanyang mga mata ay mukhang kakaiba at masama. Alam ng lahat kung gaano siya kadelikado sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Isa siya sa pinakamalakas na alagad ng buong ministeryo. Katulad ni Yekei, itinuring siya ng ilang tao na isang emperador na walang kaaway sa parehong antas. Ang daming tao dito. Ang mga tao ay tumingin sa paligid at napagtanto na mayroong maraming malalakas na cultivator mula sa 81 normal na ministry, at maging mula sa 9 na pinakamataas na ministry, kabilang si Eximo mula sa Lee Ministry. Kumalat na sa buong ministry ang balita na may lumitaw na hindi kapani-paniwalang deployment spellcaster.